So this is my going home outfit, my lounge set. Pinili ko talaga yung loose. So, don't forget your slippers, pinaka-importante. And next is diaper bag ni baby. Magdadala ko ng eco bag so that I will get everything that the hospital will provide. Hi everyone, it's me, Aya, and welcome sa ating What's in My Hospital Bag video. Okay, so I have already watched tons of videos like this and also read a lot of recommendations from different mothers and yung birthing class na inattendan ko, yung libro na binabasa ko. So, what I did, gumawa ko ng listahan kung saan majority ng sinabi nila is, ito yung necessary, ito yung dapat kailangan mong ipack. So, yun yung nilagay ko sa hospital bag ko. And then, yung mga iba na 50-50 na something it's not really essential, your hospital will provide, blah, blah, blah. Still, I will still bring them, pero it will stay inside the car. So, the reason for that is, I know my husband very well. Kasi kilala ko si Jai, ayoko na napapraning siya or nag-worry siya na kailangan pa niyang bumalik sa bahay because it's 20 minutes away from the hospital. And maybe along the way, nag-worry siya na what if it's push time or what if manganganak na ako tas wala pa siya, andun pa pauwi ng bahay. So, ayokong nag-worry siya. So, kailangan mas okay na lang na andun na lang siya sa loob ng sasakyan. Para in case na kailangan is, pwede lang niyang kunin sa parking lot. Maybe a lot of you would say na it's kind of overpacking, but for me, it's better to be ready than sorry. And also, I've packed based on my comfortability. Kasi alam naman natin sa hospital na talagang hindi ka talaga komportable doon kahit isang araw lang o dalawa yon. Mas importante na dalhin mo lahat na alam mo makakatulong sa'yo para mas magaan yung pagstay mo sa hospital. Okay, so let's start. So actually, meron akong diaper bag and travel bag. Same sila, just that I've read a lot of recommendation na mas okay daw na yung travel or yung luggage ang kunin natin because after your delivery or after labor and delivery, you're going to transfer to postpartum and mas okay yung luggage, at least it will roll along the way. Okay, so hindi siya kita, pero ito yung ever since na luggage na ginagamit ko. So that's one. First na nilagay ko dito is I have my toiletry bag. So, I super love this kind of toiletry bag. So, kahit saan kami nagta-travel, laging ganito yung dinadala kong toiletry bag kasi it's so easy na ihang mo lang siya sa bathroom at hindi mababasa. So, andito na lahat yung kailangan mo inside the bathroom and then isabit mo lang and then you're good to go. What I have here is yung basic hygiene essentials namin ni Jen, which is toothbrush, mga mouthwash, and then toothpaste, and also my moisturizer, my facial wash, and wipes. So, yan yung andito sa unang layer ng ating bag. Second layer is some of my postpartum essential kasi ayokong bitbitin lahat ng mga pang postpartum kit ko inside the bathroom. So, ang dinala ko lang, nilagay ko dito is yung mga kailangan ko talaga pampalit. So, what I have here first is mesh underwear from Frida Mom. I know the hospital will provide, pero ang dami kasing nagsasabi na yung mesh underwear from hospital, it's very uncomfortable daw yung feeling and it will not really fit. And especially sa size ko na petite, baka hindi talaga magkasya sa akin. So, kumuha ako ng boy short from Frida Mom. This is very recommended talaga sa lahat ng mothers na mga napanood ko. So, that's one. And then, adult diaper. So, I also bring adult diaper from Always. The reason why I have this is ito yung gagamitin ko ito yung gagamitin ko pa uwi. Para maiwasan natin, ma-minimize ko yung mga ilalagay ko. Kasi dito ang dami mong ilalagay pag normal delivery ka. Hindi ko alam sa Pilipinas kung ganun din ba. So, parang mesh underwear and then maternal pad or sanitary pad na medyo malaki. And then maglalagay ka ng ice pack and then some witch hazel pad and then spray. At least, pag gumamit ka ng adult diaper, medyo mababawasan yung ilalagay mo para medyo, kahit pa paano naman, is comfortable yung pagbiyahe mo. So, yan yung laman ng aking toiletry bag. Okay. And of course, hindi mawawala ang aking peri bottle. This is my lifesaver kahit ngayon, sobrang gamit na gamit siya. Kaya bumili pa ako ng isa. So, ito yung dadalhin ko sa hospital. Yung
yung hospital may ibibigay naman silang peri bottle, pero simpleng bottle lang siya at hindi siya angled. So, sabi nila, mahirap daw siyang gamitin. So, dadalhin ko na lang tong isa kong extra na peri bottle. I have also packed sets of clothes para kay Jenmar, and then yung sandals niya, yung kumot niya kasi hindi siya makakatulog pag iba yung kumot niya, and some socks. So, yun lang din. And then, this is my mama bag. So, I called it mama bag. Okay. So, first is nursing bras. So, nursing bras, tinanggal ko yung pads nito kasi mas komportable ako na walang pads. And then, nursing tank. So, depende na lang kung ano yung magiging mas komportable na gagamitin ko, lalo na pag pauwi. And my PG set. So, this one is from Angel Maternity. So, pinili ko talaga to para meron siyang button down para okay pa din to for skin to skin kay baby. Pag i-check up ako ng mga medical stuff, is mas accessible pa din na i-open nila. And also, gusto ko yan kasi meron siyang belly band. So, this is really designed for maternity and for postpartum. And then, aside from that, is after your delivery, because I'm gonna wear yung hospital gown na ipoprovide nila during labor and delivery. But after that is, siguro baka magpapalit ako. If naiinitan ako, just in case, is dinala ko din itong night gown ko from Angel Maternity. Same sila nung PG set. So, this is very nice actually kasi meron din siyang button dito para mas madali ka nilang i-check. And then, this is very loose. So, pwedeng-pwede sa akin to. Actually, ngayon pa lang, ayaw ko yung mga masisikip kasi hindi ka komportable. So, okay itong dalhin just in case na magbibihis ako. At least na naka-ready ako. And then also, I have here my cozy socks. 2 pairs of cozy socks. And my going home outfit. So, this is my going home outfit. My lounge set. Pinili ko talaga yung loose para mas komportable, especially nga at magda-diaper tayo, ang dami nating ilalagay. So, pinili ko talaga ng loose. And then, during that time, it's winter kasi January 15, yung due date natin. And then, this one, the long sleeve with hood. And then, this is designed talaga pang maternity and pang postpartum. Binili ko lang to sa Target, kaya meron siyang zipper pababa para just in case na kailangan mong i-breastfeed si baby or skin to skin, at least magagawa mo pa din. On my luggage also, I have here my slides on. This is one of my favorite on the go talaga na chinelas kahit sa loob ng bahay at panlabas. So, kumuha din ako para sa hospital, para sa bathroom. At least pwede siyang mabasa. So, don't forget your slippers. Pinaka-importante. Ang dami kong nabasa na isa sa mga pinaka-importante talaga is bring your sandal, especially inside the bathroom. And then, also, my eco bag, my customized eco bag. So, I have my name there. So, customize yan. So, kinailangan kong magdadala ko ng eco bag so that I will get everything that the hospital will provide. So, lahat ng ibibigay nila, mesh underwear, adult diaper, for babies, kukunin ko lahat yun. By the way, yung mga mesh underwear, at least, kahit hindi siya comfortable gamitin, magagamit ko yun sa loob ng bahay, di ba? Para at least naman ma-utilize mo, magamit mo lahat. Sayang naman, ibibigay naman nila libre. And also, my folder. So, andito yung mga documents na kailangan and my birth plan. So, this is from Baby Academy. Ang ganda nung birth plan niya. I-check mo lang kung ano yung mga kailangan mo talaga, ano yung mga gusto mo during birth. Okay. And then, lot of bags. Para dito namin ilalagay yung mga laundry, yung mga nagamit namin, mga used slippers, yung mga ginamit namin na mga damit sa hospital. Para in case na may mga damit na hindi nagamit, hindi siya makakawaan. I makeup bag, or it's not really makeup bag, pouch na lang. Kasi andito yung mga kailangan ko talaga. So, I have here ties, and then hair clip or hair claw, and then sanitizer, my lip gloss, lip balm, yun lang naman. And then this gum, so naglagay ako ng gum kasi sabi nila nakakatulong daw to during labor, so I'm not sure. So
let's try kung talagang effective siya. And then also, I put here my nipple cream from Earth Mama. Hindi ko alam kasi sabi naman nila, it will take how many days? 3 to 5 days bago daw talaga lumabas yung milk mo. And pero just in case na i-try nating ipa-latch si baby para makita natin kung meron talaga. And ang dami kasing nagsasabi na during those days talagang sobrang masakit daw yung nipple mo, hindi daw komportable, and nakakatulong daw itong nipple butter para kahit paano is hindi mag-sore o hindi mag-swell daw yung nipples mo. So I'm not sure, so let's try. So nilagay ko pa din siya dito sa aking pouch. So at least meron tayong pang first aid. And then another pouch for baby. Hindi naman not really pouch for baby kasi dito ko ilalagay yung mga sound machine niya just in case na hindi siya komportable sa sasakyan, at least meron tayong magagamit. Or pag sa hospital, just in case na medyo fuzzy si baby, meron tayong magagamit. And then, my earbuds. And then, roll massager. So, the reason why kung bakit dinala ko to, kasi ngayon pa lang is gustong-gusto ko to na ginagamit dito sa likod ko. And talagang nakakatulong siya para gumaan yung pakiramdam mo. So, dinala ko pa din yan. And then, this pacifier kit. And yung pacifier ni baby. Actually, ayokong i-introduce yung pacifier at a very early stage para sana to avoid confusion. Pero just in case lang naman, just in case na kailangan talaga ni baby, at least meron tayong maipapagamit sa kanya. And then yung pacifier clip din. So, maybe magagamit pag pauwi ng bahay along the way. So, dito ko din ilalagay yung charger namin. And yung long cord pala, kasi daming nagsasabi na yung outlet from the bed, it's really too far. So, kailangan mo talaga ng long cord pang charge ng cellphone mo. And next is diaper bag ni baby. This is from Luli Baby. Tama ba? Luli Bebe. Luli Bebe. So, ang ganda nito kasi pwede mo siyang ilagay sa stroller. Meron siyang strap dito at pwede mo siyang ilagay sa stroller. So, ang mga nakalagay dito is majority para kay baby. Oh, by the way, yung dito na pouch I have here, our Bible. Ito yung Bible namin ni Jen na nagamit nung kasal namin, nung church wedding. Alam ko naman na hindi ko siya mababasa or baka hindi ko din lang ma-open sa hospital. Pero alam mo yung feeling na kahit hindi mo siya mababasa during that time, yung alam mong meron kang dalang Bible, nakakagaan lang sa pakiramdam. So, dinala ko pa din to. Okay. Dito sa bag is meron siyang kasamang changing mat. Yan. So, dadalhin ko na din dito. And I have 2 bags ni baby here. So, dalawa yung bag na mag-stay dito. Una is yung pang photo announcement ni baby. So, andito yung kailangan niya lahat para sa pictorial. So, andito yung mga, karamihan kasi mga personalized, so hindi ko na lang muna ipapakita. Swaddle blanket na personalized para kay baby. And then yung damit niya, yung slippers. And then yung pangalan niya, yung announcement sign kung saan naka-personalize yung pangalan niya. So, yan yung una. And then yung pangalawang bag ni baby, this one is andito yung mga damit niya. Going home outfit lang naman because your hospital will provide ng mga kailangan, mga swaddles, mga mittens. But just in case lang is nagdala ako ng swaddles kasi yung swaddle lang na ibibigay nila is swaddle blanket. So, nagkumuha ko ng swaddle na velcro para mas madali sa amin ni Jen na palitan si baby. Okay. And then, ito yung going home outfit lang niya. Slippers. And yung benis niya. So, kumuha ko ng dalawa. Ganitong kulay nude brown. And yung isa is old rose. And then also yung car seat blanket ni baby.
since bawal daw lagyan ng suit si baby inside the car seat, so kumuha na lang ako ng blanket. So saktong-sakto ito para kay baby, para lang pa kahit papaano is medyo mainit yung pakiramdam niya. And sobrang lambot nito. Gusto ko nga bumili ng kumot ko na ganito, pero sobrang mahal kasi, kaya eto lang muna para lang talaga kay baby. Ganun na ba talaga pag magiging mother ka na? Yung parang ang dami mo nang kayang i-give up. Mas priority mo na lang talaga yung baby mo. Oh, meron pala akong robe na match kay baby dun sa kanyang photo announcement. This one. So, dadalhin ko itong robe na to just in case na nasa mood ako para mag-photoshoot din. Yan. So, dadalhin ko itong robe na to para match lang kami ni baby. So, yan. So, aside from that, I think okay na ata lahat. At hindi naman ako maliligo sa hospital. Or, should I say, hindi ako maliligo ng ilang araw after mga anak. Kasi alam mo naman, meron tayong paniniwala sa Pilipinas na huwag kang maligo agad-agad, huwag kang magbabasa agad-agad. So, siguro aasa na lang ako sa sponge bath. O kaya wipes, o kaya para lang kahit papaano is komportable pa din yung feeling ko. Pero yes, definitely hindi talaga muna ako maliligo or hindi ko muna talaga babasahin yung ulo ko after kong manganak. Para naman kahit papaano is sabi nila para daw mas maging healthy yung mother. So syempre gugustuhin natin maging healthy para kay baby. O pala, yung aking snack bag, ayun. Si aking snack bag. So, same with the packing cubes din lang na pinakita ko kanina. Meron din ako ni-ready na snacks ko just in case na magutom ako at si Jen. At least kahit papano is may makain kami sa loob ng hospital. And yung mga dinala ko is majority is good for lactation, for hydration. So, yun yung mga recommendation ng mga mothers na halos karamihan yun yung mga nirecommend nila sa akin. So, nagdala ako dito ng Body Armor. This is hydration drink. Gustong-gusto kong itry ngayon kasi sabi nila sobrang sarap daw. At gusto kong itry ngayon pero tinitingnan ko kasi grabe yung percentage ng sugar niya. It's 42%. Kaya parang ayoko munang i-try kasi as much as possible this last week or last weeks of my pregnancy is iniiwasan ko munang kumain ng mga matatamis as much as possible para sana mas magaan yung panganak natin. So, ayoko munang tikman. But, ang daming nagsasabi, ang daming kong mga nabasa na positive reviews dito sa Body Armor na sobrang okay daw to when it comes to postpartum. So, magdadala ako dito. At bumuli din ako ng marami at iiwan ko lang dito sa bahay. And, speaking of inumin, nagdala ako ng mugs, coffee mugs ni Jen kasi siya is very picky siya when it comes to coffees. Hindi niya gusto yung mga coffee karamihan sa mga nasa vending machine. That's why nagdala ako ng sarili niyang coffee. So, ito yung mga snacks na nadala ko. So, ito yung coffee na gustong-gusto ni Jen Mar. Yan lang talaga yung gusto niyang coffee. Aside from that is, ayaw na niya sa mga ibang coffee. And some lactation cookies, which is okay daw. Increase milk supply. So, itry natin. Why not, diba? And then, protein bars. Ito yung mga naging mga go-to snacks ko. And then, some cookies para kay Jen. And, yun lang. So, siguro baka magdagdag pa ako ng mga iba pag may nakita pa ako na okay. Mga items pala that will stay inside the car. So, ang ginawa namin is naglagay kami ng storage dun sa loob ng sasakyan para dun ko ilalagay yung mga sa tingin ko hindi masyadong kakailanganin. But still kasi ang dami ko pa ding napapanood. And yung labor and delivery nurse is sinuggest din kasi niya na magdala ng nursing pillow. So, ilalagay ko pa din itong aking nursing pillow from Mom Cozy. Kasi ang sabi niya is yung mga pillow daw sa hospital very uncomfortable pag ipapatry ng ipalatch si baby sa mother is pahirapan daw talaga. So, ang karamihan daw na nangyayari is yung mga mothers nagre-request ng mga daming mga pillows para maging comfortable and knowing na you're still in pain tas hindi ka comfortable or hindi mo alam kung paano mo itatry na i-nurse si baby mo or itry na ipalatch si baby mo nang hindi ka pa comfortable nga kasi hindi ka pa talaga totally makakapaggalaw-galaw or makakatayo or makakaupo ng normal. So, tatry ko pa din itong kunin just in case. At least masabi ko lang kay Jen na
kunin niya yung nursing pillow ko dun sa may sasakyan. And also, sabi nila may mga hospital daw na nagkukulang ng mga blanket at yung mga iba pa daw is yung blanket is hindi talaga komportable. And may nabasa din ako na sabi nila, bring something that will really make you comfortable, especially sa pagtulog. At ako talaga is yung pihikan ako pares kami ni Jen na pihikan kami pagdating sa kumot. At pag once na naramdaman mo yung kumot na gusto mo, parang kahit papano is nakukuha mo yung pagtulog mo. So, dadalhin ko pa din siya pero mag-i-stay lang inside the car. Itong blanket na to. Ito, sobrang, this is the coziest blanket talaga na try ko simula nung dumating ako dito. Sobrang ganda niya. And alam mo to, this is actually para siyang dupe ng mga high-end brand blanket na kaparehas nito na nakita ko dati sa, nakalimutan ko yung pangalan ng department store, and sobrang mahal, it's like $180 at hindi ko kaya yon. And nung nakita ko to sa Marshall, almost same sila nung texture, nung lambot, which is nabili ko lang siya ng sobrang mura. So I will bring this one. And then, more likely as yung mga pang breastfeeding ko, yung dadalhin ko doon na magi-stay. So dadalhin ko din yung nursing pump ko, just in case lang naman. And then yung mga milk collector, yung mga nipple shield is ilalagay ko din doon. So I think yun lang naman. So hindi ko alam kung may nakalimutan pa ako. So iniisip ko pa until now. Pero I think kung okay na kami doon, so nakapag-ready na kami. And ang sarap sa feeling, no, na parang nung hindi pa ako nag-fix na mga gamit ko, parang ako laging nagpapanik, parang hindi ako mapakali, no. What if anytime bigla akong makaramdam ng contraction? What if anytime nagkaroon ako ng bleeding? What if pumutok yung panubigan ko? Parang ang daming iniisip na hindi ako mapakali. But now na napa ko na yung mga kakailanganin ko talaga, medyo somehow nakakaramdam ako ng relief. At kahit papaano parang, okay, sige, ready na ako, excited na ako makita si baby. So, yun na lang yung iniisip ko. Yay! And that's it! We're almost there. Medyo kinakabahan ako, but more likely is mas excited ako. So, thank you so much kung nakarating ka hanggang dito sa dulo. So, see you to our next video and bye-bye!